Walang sigaw, walang sampal, pero ang salitang magnanakaw mula sa bibig ng sarili kong anak ay pumatay sa akin ng milyong beses. Habang nagpapakasasa sila sa mansyong nilinis ko ng dugo't pawis, ako'y itinapon sa ulan bitbit ang wala, kundi ang aking dangal. Akala nila, basura ang tinapon nila? Hindi. Binigyan nila ako ng dahilan para maging apoy. Babangon ako, hindi para bumalik, kundi para ipatikim sa kanila ang pait ng pagsisisi. Huwag kang mag-alala, Corazon. Pipirma rin yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang ibang matatakbuhan, kundi ang pamilyang ito. Ang mga salitang yon ay tumagos sa dingding ng kusina, kasing talim ng kutsilyong hawak ko. Ngunit pinili kong huwag pansinin ang kirot. Pinilit kong ngumiti habang tinitingnan ang kumukulong kaldero ng kare-kare. Ito ang paborito ni Noel. Espesyal ang araw na ito dahil 5 taong gulang na ang aking anak. Ang bawat hiwa ng gulay, ang bawat paghalo sa malapot na peanut sauce ay inalay ko para sa kanya. Kahit na humahapdi ang aking mga daliri dahil sa ilang talsik ng mantika kanina, binaliwala ko ito. Ang mahalaga ay makita ko ang nangiti ni Noel kapag natikman niya ang luto ni Mama. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo gamit ang likod ng aking palad at inayos ang apron na medyo lumana. Inihanda ko ang tray na may lamang mainit na pagkain at ang maliit na cake na ako mismo ang nag-bake kagabi habang tulog na ang lahat. Huminga ako ng malalim, humuhugot ng lakas mula sa pagmamahal ko sa aking mag-ama. Bago ko tinulak ang pinto palabas ng kusina patungo sa dining area. Ngunit ang eksenang sumalubong sa akin ay hindi ang masayang salo-salo na inasahan ko. Nakaupo si Doña Corazon sa kabisera. Ang kanyang muka ay puno ng diring-diri na para bang may naamoy siyang nabubulok. Sa tabi niya ay ang asawa kong si Adrian na nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. At si Noel, ang aking munting anghel, ay nakakandong sa kanyang lola. Nilalaro ang isang mamahaling laruan at ni hindi man lang lumingon nang pumasok ako. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa mesa. Ang tunog ng porselana ay tila alingawngaw ng kaba sa aking dibdib. Adrian? Mama? Basag ko sa katahimikan. Ang boses ko ay nanginginig ng bahagya. Luto na ang tanghalian. Happy birthday kay Noel! Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, may inilapag siyang isang brown envelope sa mesa. Ang bawat galaw niya ay mabagal, parang napipilitan, pero ang laman ng sobrang iyon ay mabilis na wawasak sa aking mundo. Pirmahan mo yan, Maris, mahinang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang buhay. Kumunot ang noo ko at lumapit para tingnan ang mga papel. Nanlaki ang aking mga mata at tila tumigil ang pagtibok ng aking puso nang makita ko ang mga litrato. Ako, may kausap na ibang lalaki sa palengke. Ako, na inaabutan ng pera. At mga bank statement na nagpapakita ng malaking halagang nawawala sa pondo ng pamilya. Ano ito? Bulong ko. Ang lalamunan ko ay nanunuyot. Adrian, hindi totoo ito. Kilala mo ako. Ang lalaking niyan ay supplier ng gulay. At ang pera, piso-piso lang ang kinukuha ko para sa pamasahe. Tama na ang drama, Maris. Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at pangahamak. Tumayo siya. Bitbit pa rin si Noel at lumapit sa akin. Huli ka na sa akto. Matagal ko nang alam na isa kang ahas. Kinukupitan mo kami. At ngayon, nilalandi mo pa ang kung sino-sino habang ang anak ko ay nagpapakaalipin sa trabaho. Umiling ako ng mabilis. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Tumingin ako kay Adrian, nagmamakaawa. Adrian, magsalita ka naman. Alam mong nasa bahay lang ako palagi. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Ngunit ang asawa ko, ang lalaking nangakong poprotektahan ako sa harap ng altar,
ay umiwas ng tingin. Umalis ka na lang, Maris. Ayoko ng gulo. Pirmahan mo ang annulment papers at ang pagsuko sa karapatan kay Noel at hindi ka namin ipapakulong. Ang sakit ay hindi pisikal, pero parang binibiyak ang dibdib ko. Ito ang unang hiwa. Ang pagtataksil ng taong pinag-alayan ko ng lahat. Hindi, humahagulgol kong sagot. Hindi ko iiwan ang anak ko, Noel. Lumapit ako para abutin ang aking anak. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong maramdaman niya na nandito ang mama, na hindi totoo ang sinasabi nila. Ngunit nang akmang hahawakan ko ang kanyang braso, tinabig ni Noel ang kamay ko. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal tuwing kakantahan ko siya sa pagtulog, ngayon ay puno ng takot at galit na itinanim ng kanyang lola. Huwag mo akong hawakan, sigaw ng bata. Ang boses niya ay tumurok sa puso ko nang mas malalim pa sa anumang patalim. Sabi ni Lola, magnanakaw ka. Bad ka. Ninakaw mo ang pera ni Daddy. Alis! Alis ka na! Napatigil ako. Ang mundo ko ay gumuho sa sandaling iyon. Ang tray ng kare-kare na niluto ko ng may pagmamahal ay tila naging abo sa aking paningin. Ang cake na may pangalan niya ay naging simbolo ng aking kabiguan. Ito ang pangalawang hiwa at ito ang pumatay sa Maris na kilala nila. Hindi ko na naramdaman nang hilahin ako ng mga security guard palabas. Ang bawat hakbang palayo sa dining room ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, pero manhid na ako. Ang huling nakita ko, bago sumara ang mabigat na pintuan ng mansyon, ay ang ngisi ni Doña Corazon habang hinihimas ang buhok ni Noel at ang likod ni Adrian na nakatalikod sa akin. Isang malakas na kulog ang gumimbal sa langit at bumuhos ang ulan na para bang nakikiramay sa aking pagluluksa. Kaladkad ng mga gwardiya, itinapon nila ako sa labas ng gate na parang isang basurang hindi na kailangan. Bumagsak ako sa sementadong kalsada. Ang tubig ulan ay humalo sa mainit na luhang dumadaloy sa aking pisngi. Nakatitig ako sa malaking gate na bakal na ngayon ay nakasarado na sa aking pagmumukha. Wala akong dalang maleta. Wala akong dalang payong. Kinapkap ko ang bulsa ng aking duster na basa na ng ulan. Isang 50 pesos na barya at ang luma at gusgusin na litrato ng aking namayapang ina. Iyan lang ang natira sa akin matapos ang 10 taon ng pagiging asawa at ina. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa puot na nagsisimulang sumibol sa gitna ng aking pagkadurog. Tumingala ako sa bintana ng kwarto ni Noel. Madilim na ito ngayon. Ganito na lang ba? Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay basag at paos. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa inyo, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Wala akong narinig na sagot kundi ang walang humpay na patak ng ulan sa kalsada. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang tuhod ko ay nanginginig pa rin at nagsimulang maglakad palayo sa buhay na akala ko ay akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayong gabi, pero alam ko ang isang bagay. Ang Maris na pinalayas nila ngayon ay hindi ang Maris na babalik balang araw. Ang lungsod ng Maynila ay isang dambuhalang halimaw, nagising sa gabi, at ako ay isang maliit na insekto na naligaw sa kuko nito. Iba ang lamig ng ulan sa Quiapo kumpara sa lamig ng aircon sa mansyon ng mga Montoya. Doon, ang lamig ay niyayakap ng makapal na comforter at amoy lavender na pampatulog. Dito, ang lamig ay may kasamang amoy ng usok, basurang nabubulok at ihi na humahalo sa baha. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa manhid na ang aking mga paa. Ang aking duster na kanina ay basa lang, ngayon ay kumapit na sa aking balat na parang pangalawang balat na nagyelo. Bawat hakbang ay mabigat, tila hinihila ako ng lupa pababa. Ang ingay ng mga sasakyan na humaharurot sa basang aspalto ay nakabibingi, ngunit mas maingay ang katahimikan sa loob ng aking dibdib.
Wala na akong maramdaman. Ubos na ang luha ko. Huminto ako sa tapat ng isang saradong tindahan ng mga anting-anting at herbal na gamot. May maliit na tuyong espasyo sa ilalim ng trapal. Doon ako sumiksik, yakap-yakap ang sarili. Ang sikmura ko ay nagsimulang kumalam, isang pisikal na paalala na ako ay tao pa rin kahit trinato na akong basura. Dumukot ako sa aking bulsa at naramdaman ang nag-iisang 50 pesos. Sa kabilang kalsada, may isang panaderya na bukas pa. Ang amoy ng tinapay ay tinangay ng hangin patungo sa akin. At sa isang iglap, bumalik ang isang alaala na mas masakit pa sa gutom. Naalala ko noong isang linggo lang, nasa kusina ako. Nagbe-bake ng Belgian chocolate cake para sa merienda ni Noel. Gusto niya yung malambot, yung natutunaw sa bibig. Tinitikman ko pa ang icing para siguraduhing tama ang tamis. Ngayon, nakatitig ako sa mga pandesal na nakasalansan sa estante. Nag-iisip kung alin ang pinakamura, kung alin ang magpapatawid sa akin hanggang bukas. Bumili ako ng isang supot ng tinapay na bahaw na. Binawasan nito ang aking pera. At ang bawat barya na inabot ko sa tindera ay parang piraso ng aking buhay na nawawala. Bumalik ako sa aking pwesto, sa bangketa. Kinagatan ko ang tinapay. Matigas ito, makunat, at walang lasa. Pero nang lunukin ko ito, parang may bara sa lalamunan ko na ayaw bumaba. Pait ang nalalasahan ko. Pait ng pagtataksil. Pait ng katotohanan na habang nangumunguya ako ng tinapay na ito sa dilim, si Adrian at ang kanyang ina ay natutulog ng mahimbing sa mga kama na ako ang nag-ayos kaninang umaga. Huwag kang mag-alala, Maris. Hinding-hindi ka na makakaranas ng hirap sa piling ko. Ang boses ni Adrian nung araw ng aming kasal ay biglang umalingaw-ngaw sa isip ko. Naalala ko ang init ng kanyang palad sa aking pisngi, ang ningning sa kanyang mga mata. Nasaan na ang ningning na yun ngayon? Nasaan na ang pangakong langit? Tila tinangay na ng baha ang lahat ng salita at ang naiwan na lang ay ang mapait na katotohanan na ako ay mag-isa, nilalamig at walang halaga. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang maramdaman ko ang isang mainit na hininga sa aking binti. Napaurong ako ng bahagya sa takot. Ngunit nang tingnan ko ito sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakita ko ang isang asong askal. Butot balat ito. Nanginginig ang manipis na balahibo dahil sa ulan. At ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na pamilyar sa akin. Hindi ito tumahol o nagpakita ng pangil. Lumapit lang ito ng dahan-dahan at humiga sa tabi ng aking paanan. Tila naghahanap ng kahit kaunting init sa malamig na sementong aming hinihigaan. Bumuntong hininga ako at tiningnan ang natitirang tinapay sa aking kamay. Gutom ako. Sobrang gutom. Pero ang awa sa aking puso ay mas matindi pa kaysa sa kalam ng aking sikmura. Gutom ka rin ba? Bulong ko sa aso. Pareho tayong itinapon. 'Di ba? Wala na tayong silbi sa kanila. Hinati ko ang tinapay at inilapag ang malaking piraso sa harap niya. Mabilis itong kinain ng aso. At pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang basang ilong sa aking palad. Tila nagpapasalamat. Sa gitna ng malupit na gabi, sa gitna ng dumi at ingay ng Maynila, ang asong ito ang nagparamdam sa akin na ako ay tao pa rin. Kahit papaano, may isang nilalang na hindi nandidiri sa akin. Napangiti ako ng mapait habang hinahaplos ang kanyang ulo. Habang tahimik kaming nakaupo doon, may isang anino na dumaan sa aming harapan. Isang matandang babae, gulo-gulo ang puting buhok at punit-punit ang damit, ang naglalakad habang kinakausap ang hangin. Siya yung tinatawag nilang baliw dito sa lugar. Bigla siyang huminto sa tapat ko. Akala ko ay hihingi siya ng limos, pero lumapit siya ng bahagya at suminghot-singhot sa hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang may nakita siyang multo sa likod ko. Amoy. Amoy rosemary at luha, garalgal na sabi ng matanda.
Ang kanyang tingin ay tumagos sa akin. Ang pabango ng traidor, kumakapit sa balat mo. Kinilabutan ako sa sinabi niya, Rosemary, iyon ang paboritong herb na laging ipinapalagay ni Doña Corazon sa kanyang tsa. Bago ako makapagtanong, tumalikod na ang matanda at nagpatuloy sa paglalakad, bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan tungkol sa nawawalang lasa at ninakaw na apoy. Naiwan akong tuliro. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng kakaibang bigat sa aking isipan. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata para makatulog. Kahit saglit lang, niyakap ko ng mahigpit ang aking sarili at ang litrato ni Inay sa aking bulsa. Inay, tulungan niyo po ako. Ngunit tila ipinagkait sa akin kahit ang kapayapaan ng pagtulog. Ilang sandali pa lang ang nakalilipas nang marinig ko ang mabibigat na hakbang na palapit ng palapit. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa basang kalsada ay hindi ritmo ng mga nagmamadaling umuwi, kundi ang tamad at mapanganib na lakad ng mga naghahanap ng gulo. Kasunod nito ay ang masangsang na amoy ng murang alak na humalo sa hangin. Nagmulat ako ng mata at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo sa harap ko. Hinaharangan ang kakarampot na liwanag mula sa poste. Ang kanilang mga anino ay humahaba at tumatakip sa akin. Uy pare, tingnan mo nga naman, sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay malapot at garalgal dahil sa kalasingan. May chicks na naligaw dito sa teritoryo natin. Mukhang mayaman pre, tignan mo yung kutis, makinis pa sa porselana. Sagot ng isa habang humahakbang palapit. Nakita ko ang pagkintab ng isang basag na bote sa kanyang kamay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang pagtayo ng balahibo sa aking batok. Sinubukan kong umurong, pero pader na ang nasa likuran ko. Ang asong kanina'y katabi ko ay tumakbo na palayo sa takot. Wala akong pera, nanginginig kong sabi. Mahigpit na hawak ang laylayan ng aking duster. Parang awa nyo na, hayaan nyo na ako. Hindi naman pera ang kailangan namin, miss. Ngisi ng lalaking nasa gitna. Ipinapakita ang mga ngiping naninilaw sa sigarilyo. Yumuko siya ng kaunti at ang amoy ng alak at pawis ay halos magpasuka sa akin. Gusto lang namin ng pampainit sa malamig na gabi. Napaupo ako ng maayos, handang lumaban, kahit nanginginig ang buong kalamnan ko. Wala na akong matatakbuhan. Sa harap ko ay ang panganib, sa likod ko ay ang pader. Ito na ba ang katapusan ko? Pagkatapos akong itapon ng pamilyang pinagsilbihan ko, dito na lang ba ako matatapos sa bangketa ng kuyay apo, sa kamay ng mga halang ang kaluluwa? Sa sandaling iyon, habang unti-unting lumalapit ang mga kamay ng mga lasenggo sa akin, may kung anong nagising sa aking pagkatao. Hindi ito tapang, kundi takot. Takot na hindi para sa aking sarili, kundi para sa katotohanang kung mamamatay o mapapariwara ako sa gabing ito, mananatili ang mantsa sa pangalan ko at hindi na malalaman ni Noel kung gaano ko siya kamahal. Ang imahe ng aking anak ang naging gatong sa aking dibdib na biglang nagliyab. Mabilis pa sa kidlat, dinampot ko ang isang basag na bote ng beer na nakakalat sa gilid ng bangketa. Mahigpit ang hawak ko sa leeg ng bote, hindi alintana kung masugatan man ang aking palad sa talim ng bubog. Itinutok ko ang matalim na dulo sa lalaking nasa gitna. Ang aking mga mata ay nanlilisik at puno ng babala. Umatras ang mga lalaki nang makita nila ang puot sa aking mukha. Tila nakita nila na handa akong pumatay o mamatay para lang maipagtanggol ang natitirang dangal na meron ako. Nagtinginan sila, nagbulungan ng mga masasamang salita at dahan-dahang umatras bago tumakbo palayo sa dilim. Nang mawala sila sa paningin ko, doon lamang bumigay ang aking tuhod. Napaupo ako sa semento, nanginginig ang buong katawan habang binibitawan ang basag na bote. Nakaligtas ako ngayong gabi, pero alam kong hindi sapat ang tapang lang
para mabuhay sa impyernong ito. Kinabukasan, ang sikmura ko ay tila pinipiga ng isang kamay na bakal. Ang sikat ng araw sa Quiapo ay hindi mainit na yakap, kundi isang nakapapasong paalala ng aking kahirapan. Naglakad ako papunta sa isang maliit na karinderya na amoy mantika at lumang sabon. Ang may-ari, si Aling Biring, ay isang babaeng may matalas na tingin at boses na parang kinakalos na yero. Nagmakaawa ako para sa trabaho, kahit tagahugas lang ng pinggan, kapalit ng kahit anong pagkain. Tinanggap niya ako, hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita niyang desperada ako at madaling abusuhin. Sa likod ng karinderya, hinarap ko ang bundok ng mga sebo at dumi. Ang aking mga kamay, na dati nagpupunas ng mamahaling lotion, ay nababad ngayon sa matapang na sabon at tubig na malapot. Ngunit habang naguhugas, napansin ko ang isang bagay na nagpakirot sa puso ko bilang isang kusinera. Itinatapon ni Aling Biring ang mga ulo ng isda at mga pinagtabasan ng gulay sa isang malaking timba ng basura. Sandali lang po, pigil ko sa kanya. Ang boses ko ay mahina, pero buo. Huwag niyo pong itapon yan. Sayang. Tinaasan ako ng kilay ni Aling Biring. Anong sayang? Basura na yan. Wala nang kakain yan. Kaya ko po yang gawing ulam. Sagot ko. Isang kakaibang kumpiyansa ang biglang bumalot sa akin. Ito ang teritoryo ko. Ito ang mundong alam ko. Bigyan niyo lang ako ng kamatis, sibuyas, at konting asin. Kung hindi masarap, kahit wag niyo na akong pakainin habang buhay. Pumayag siya ng may halong pagdududa at pangungutya. Kinuha ko ang mga ulo ng maya-maya na itinapon na. Hinugasan ko ito ng maigi. Tinanggal ang lansa, gamit ang asin at suka, na parang hinuhugasan ko ang sarili kong mga sugat. Ginisa ko ang mga pinitpit na kamatis at sibuyas hanggang sa lumabas ang tamis at aroma nito. Idinagdag ko ang mga ulo ng isda at pinalambot sa kumukulong tubig na mayasim na sampalok. Ang bawat timpla ay tansyado, hindi ng sukat, kundi ng pakiramdam. Ang bango ng sinigang sa miso ay unti-unting pumuno sa maruming kusina. Nilalabanan ng amoy ng kanal at basura. Ito ang amoy ng tahanan, ang amoy ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa akin. Nang matapos ang luto, nagsimulang magsidatingan ng mga tricycle driver at kargador. Naakit ng halimuyak na hindi nila karaniwang naaamoy sa lugar na yon. Ngunit ang unang lumapit ay hindi nagbabayad na customer. Si Isabela, ang matandang baliw na nakita ko kagabi, ay biglang pumasok sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kaldero. Walang pasabi, kumuha ako ng mangkok at nilagyan ito ng mainit na sabaw at isang ulo ng isda. Iniabot ko ito sa kanya. Tinanggap niya ito ng nanginginig na kamay. Humigop siya ng sabaw at sa isang iglap, tumigil ang kanyang panginginig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang butil ng luha ang tumulo sa kanyang marungis na pisngi. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging tuliro, bigla itong naging payapa at disente. Tila bumalik ang isang alaala ng karangyaan. Ang balanse ng asim at alat. Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng kabaliwan. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang talino sa likod ng kanyang mga mata. Parang konsome ng isang nawalang kaharian, pero kulang ng isang kurot ng paminta para maging perpekto. Natigilan ako. Konsome? Paano alam ng isang pulubi ang salitang Pranses na yon? Ngunit bago ako makasagot, narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Aling Biring. Tinikman niya ang sabaw mula sa sandok at nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Masarap. Sobrang sarap para sa isang ulam na gawa sa basura. Pero sa halip ng ngumiti, isang madilim na kasakiman ang gumuhit sa kanyang mukha. Lumayas ka na, biglang utos ni Aling Biring habang mahigpit na hawak ang kaldero, tila ayaw na itong bitawan.
Po? Naguguluhan kong tanong. Pero ang usapan natin. Ang usapan ay kung makakaluto ka. Ngayon, luto na 'to. Akin na ang sabaw na 'to. Ako ang nagbayad ng sangkap. Dinuro niya ako palabas. Wala kang pwesto dito. Baka nakawin mo pa ang mga gamit ko. Layas! At huwag kang babalik para angkinin ang niluto ko. Itinulak niya ako palabas ng karinderya. Kasama si Isabela. Narinig ko ang pagsara ng pinto at ang tunog ng pagkakandado. Nasa labas na naman ako. Ginamit niya ang talino ko. Kinuha ang luto ko. At itinapon ulit ako na parang basahan matapos akong mapakinabangan. Nakatayo ako sa init ng araw. Gutom pa rin. Habang sa loob ay naririnig ko ang mga customer na pumupuri sa sinigang na ako ang nagluto, pero iba ang umaani ng papuri at kita. Hila-hila ko si Isabela palayo sa karinderya ni Aling Biring. Ang aming mga anino ay humahaba sa ilalim ng tirik na araw ng tanghali. Wala kaming pupuntahan. Ang init ng kalsada ay tumatagos sa manipis na suwelas ng aking tsinelas, ngunit mas masakit ang init ng galit na kumukulo sa aking dibdib. Ginamit ako. Ninakaw ang luto ko. At ngayon, heto na naman ako, naglalakad ng walang direksyon. Pero sa pagkakataong ito, may kasama akong isang matandang babae na ang isip ay lumilipad sa ibang dimensyon. Hindi ko alam kung bakit ko siya isinama. Siguro dahil sa kanyang mga mata, ang mga matang puno ng takot at pagkalito na nakita ko rin sa salamin kaninang umaga. Dalawang babaeng itinapon ng mundo, naghahanap ng puwang sa gilid ng kalsada. Napadpad kami sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Ang hangin dito ay amoy lumang kahoy at estero. May nakita kaming isang paupahang kwarto na halos kasing liit lang ng banyo sa mansyon ng mga Montoya. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at ang bubong ay yero na puno ng kalawang. Ate, pwede bang utangin muna ang renta? Tanong ko sa may-ari. Ang boses ko ay halos pabulong dahil sa hiya. Maghahanap po ako ng trabaho bukas na bukas din. Tinitigan ako ng landlady mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay bumaling kay Isabela. Akala ko ay tatanggi siya. Pero bumuntong hininga ito at iniabot ang susi. Ang awa, minsan, ay matatagpuan sa mga taong hikahos din. Pumasok kami sa kwarto. Mainit, parang oven. Walang kagamitan kundi isang lumang banig at electric fan na maingay ang ikot. Inalalayan ko si Isabela na maupo sa banig. Ang kanyang damit ay gusgusin at amoy araw. Ang kanyang buhok ay buhol-buhol. Kumuha ako ng bimpo at tubig mula sa gripo sa labas. Dahan-dahan, pinunasan ko ang kanyang mukha. Tinanggal ko ang dumi sa kanyang noo, sa kanyang pisngi. Sa bawat dampi ng bimpo, unti-unting lumilitaw ang isang mukhang may bakas ng ganda at dignidad na natabunan lamang ng panahon at pagpapabaya. Habang inaayusan ko siya, mahigpit ang yakap ni Isabela sa isang lumang eco bag na punit na ang hawakan. Ayaw niya itong bitawan kanina pa. Lola, akin na po yan. Ilalagay ko sa gilid para makahiga kayo ng maayos. Malambing kong pakiusap. Umiling siya ng mabilis. Ang takot ay bumalik sa kanyang mga mata. Huwag! Kukunin nila. Kukunin ni Corazon ang sikreto. Napakunot ang noo ko. Corazon? Binanggit na naman niya ang pangalan ng aking biyenan. Sa pagpupumiglas niya, nabitawan niya ang bag at bumagsak ito sa sahig. Mula sa loob nito, lumabas ang ilang piraso ng damit at isang makapal na kwaderno na balot ng scotch tape ang pabalat. Pinulot ko ang kwaderno. Lumana ito, naninilaw ang mga pahina at amoy amag. Binuksan ko ang unang pahina at nabasa ang isang pangalan na nakasulat sa magandang calligraphy. Isabela Rios, head chef. Casa Isabela, 1,985. Nanlaki ang aking mga mata. Casa Isabela? Ito ang sikat na restaurant nung bata pa ako, bago ito biglang nagsara at pinalitan ng Corazon's Kitchen.
Binuklat ko pa ang ibang pahina. Puno ito ng mga recipe na sulat kamay. Kare-kareng may macadamia, adobong puti sa gata, sinigang sa miso at batuan. Habang binabasa ko ang mga sangkap, tumindig ang balahibo ko. Ito ang mga signature dish na ipinagmamalaki ni Doña Corazon. Ang mga pagkaing nagpayaman sa pamilyang Montoya. Ang mga pagkaing laging sinasabi ni Adrian na pamana ng kanyang lola. Puro kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay galing sa kwadernong ito. Galing kay Isabela. Magnanakaw. Bulong ni Isabela na ngayon ay nakatingin sa kawalan. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Kinuha niya ang pangalan ko. Kinuha niya ang lasa ko. Niyakap ko ang matanda. Ang galit na nararamdaman ko para sa sarili kong sinapit ay humalo sa galit para sa sinapit ni Isabela. Pareho kaming biktima ng iisang halimaw. Si Corazon ay hindi lang isang masamang biyenan. Isa siyang impostora na nagtayo ng imperyo sa ibabaw ng nakaw na talento. Sa kalagitnaan ng aming madamdaming sandali, may kumatok sa hamba ng pinto na walang siradura. Napatingin ako at nakita ang isang lalaking nakatayo doon. Matangkad, moreno, at may suot na simpleng polo shirt. Hindi siya mukhang taga roon, pero hindi rin siya mukhang mayabang. "Pasensya na sa istorbo," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado at malalim. "Ako si Mateo Cruz. Ako ang may-ari ng paupahang ito at ng lupa kung saan nakatayo ang karinderya ni Aling Biring." Kinabahan ako. Papalayasin ba niya kami dahil wala kaming pambayad? "Sir, pangako po magbabayad kami. Bigyan niyo lang po ako ng..." Itinaas niya ang kanyang kamay para patigilin ako. "Hindi iyon ang ipinunta ko dito. Nakita ko ang nangyari kanina sa karinderya. Nakita ko kung paano mo niluto ang isda at kung paano ka pinalayas." Pumasok siya ng kaunti at inilapag ang isang supot ng groceries sa sahig. Bigas, delata at gatas. "Naamoy ko ang niluto mo." Pagpapatuloy ni Mateo, nakatingin diretso sa aking mga mata na may halong paghanga at kuryosidad. "Iba ang amoy na yun. Hindi yun amoy ng pagkain sa bangketa. May potensyal ka, miss." "Maris," sagot ko, medyo nag-aalangan pa rin. "Maris," ulit niya. Tila tinitikman ang pangalan ko. Ayoko sa mga taong mapagsamantala tulad ni Aling Biring. Kung gusto mong magtayo ng sarili mong pwesto, baka matulungan kita. Pero sa ngayon, tumingin siya kay Isabela na tulala pa rin. "Kailangan niyo muna ng pahinga." Tumalikod siya para umalis. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin, huminto siya. "Siya nga pala, buksan niyo yung radyo ng kapitbahay. May balita tungkol sa pamilyang Montoya." Pagkaalis ni Mateo, dali-dali akong lumapit sa dingding na plywood kung saan dinig na dinig ang ingay ng TV mula sa kabilang kwarto. Sumilip ako sa butas. Sa screen ng TV, nakita ko si Doña Corazon, nakasuot ng makinang na gown, humaharap sa mga reporters. Ang nangiti niya ay abot-tenga, ang nangiti ng isang tagumpay. Ipinagmamalaki kong ipakilala. Sabi ni Corazon sa TV. Ang boses ay puno ng kaplastikan. Ang bago kong likha na ilulunsad sa lahat ng branches ng Montoya Restaurants, ang Royal Sinigang. Ipinakita sa kamera ang isang mangkok ng sinigang, ang kulay, ang ayos, at ang pagkakalarawan niya sa balanse ng asim at alat. Ito ay eksaktong kopya ng niluto ko kanina. Ito ay eksaktong nasa recipe ni Isabela. Sa likod ko, nagsimulang humagulgol si Isabela. Isang iyak na puno ng sakit at lagim. Tila hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Napahawak ako sa kwaderno. Hindi lang pala noon nagnanakaw si Corazon. Hanggang ngayon, may espiya siya. Ang sinigang na niluto ko para mabuhay. Ngayon ay gagawin na naman niyang ginto para sa kanyang sarili. Ang aking mga kamay ay nanginig sa puot. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Tiningnan ko si Isabela. Tiningnan ko ang kwaderno. At tiningnan ko ang mapagmataas na mukha ni Corazon sa TV.
Ubusin mo na ang tawa mo ngayon, korason. Bulong ko, ang bawat salita ay sumpa. Dahil hawak ko na ang susi ng iyong pagbagsak. Sa tulong ng perang ipinahiram ni Mateo, itinayo namin ang isang maliit na pwesto sa gilid ng mataong kalsada ng tondo. Hindi ito gawa sa marmol o mamahaling kahoy tulad ng kusina sa mansyon ng mga Montoya. Ang dingding nito ay gawa sa pininturahang plywood, ang bubong ay yero, at ang mga mesa ay simpleng monoblock na kulay asul. Ngunit para sa akin, ang maliit na espasyong ito ay mas maganda pa sa kahit anong palasyo dahil ito ay akin. Dito, ako ang reyna at walang sino man ang maaaring magdikta sa akin kung ano ang aking lulutuin. Ang karinderyang pinangalanan kong Lasap ni Maris ay nagbukas kasabay ng pagputok ng araw. Ang halimuyak ng bawang na ginisa sa mantika at ang tamis ng sibuyas ay nagsilbing panggising sa buong barangay. Sa tabi ko, si Isabela ay abala sa paghihimay ng gulay. May mga sandaling natutulala pa rin siya, ngunit sa tuwing hahawak siya ng kutsilyo o sandok, tila bumabalik ang kanyang diwa. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot na, ay gumagalaw ng may ritmo at husay na hindi kayang pantayanan ng sinumang baguhan. Ang kusina, ang aming naging santuwaryo, at ang pagluluto, ang aming naging gamot. Noong una, ang mga dumadaan ay puno ng pagdududa. Sanay sila sa mga pagkaing mura pero tinipid sa lasa. Tinitingnan nila ang aking mga ulam, ang kalderetang mapula at malapot ang sarsa, ang kare-kareng gawa sa tunay na mani at hindi peanut butter lang, at ang sinigang na amoy pa lang ay nakakawala na ng pagod. Ate, sigurado ka bang 50 lang to? Tanong ng isang tricycle driver habang nakadungaw sa estante. Baka naman lugi ka niyan. Ngumiti ako, isang nangiting totoo na hindi ko na ipakita sa loob ng mahabang panahon. Tikman niyo po, Manong. Kapag hindi masarap, libre na. Ang unang subo ng driver ay sinundan ng isang mahabang katahimikan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ninanamnamang lasa, at nang imulat niya ito, nakita ko ang saya na dulot ng isang masarap na kain. Hindi nagtagal, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong talahib. Mula sa mga driver, sunod-sunod na dumating ang mga labandera, mga estudyante, at pati na ang mga trabahador sa construction. Puno ang aming maliit na pwesto. Ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa plato at ang tawanan ng mga nasisiyahang customer ay musika sa aking pandinig. Mas maganda pa kaysa sa pilit na katahimikan sa mga dinner party ni Doña Corazon. Nang gabing iyon, habang nagsasarado kami, ibinuhos ko ang laman ng aming kaha sa ibabaw ng mesa. Ang mga barya at gusgusin na papel ay naghalo-halo. Ang amoy ng perang ito ay amoy pawis at lansangan, hindi amoy bangko, ngunit ito ang pinakamabangong pera na nahawakan ko. Ito ay pera ng dangal. Ito ay pera ng kalayaan. Si Mateo, na kanina patahimik na nagmamasid sa isang sulok, ay lumapit. Sabi ko sa'yo, Maris, ang talento mo ay hindi dapat itinatago. Salamat, Mateo. Sagot ko habang inaayos ang mga bill. Kung hindi dahil sa tiwala mo, nasa kalsada pa rin kami ni Lola Isabela. Ngumiti lang siya. Isang tipid ngunit mainit na ngiti. Bago nagpaalam, nang kami na lang ni Isabela ang naiwan, inilabas ko ang isang bagay na kanina ko pa gustong hawakan. Isang segunda manong smartphone na nabili ko mula sa kinita namin ngayong araw. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang social media. Ang una kong hinanap ay ang profile ni Adrian. Alam kong sasaktan ko lang ang sarili ko, pero ang pangungulila ko sa aking anak ay mas matindi kaysa sa takot na masaktan. Nakita ko ang isang bagong post. Isang larawan ni Noel na nakasuot ng tuxedo nasa isang party kasama si Doña Corazon. Ang caption ay, "Ang tagapagmana ng Montoya Empire
Maraming nag-like at nag-comment kung gaano kagarbo ang party. Pero bilang ina, iba ang nakita ko. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ng aking anak. Nakita ko na payat siya. At ang kanyang mga mata ay walang ningning. Hindi siya nakangiti. Napahigpit ang hawak ko sa telepono hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang puso ko ay parang pinipiga. Anak, maghintay ka lang. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Babawiin kita. Habang pinupunasan ko ang luhang tumakas sa aking mata, napansin ko ang isang kakaibang liwanag sa labas ng aming karinderya. Sa gitna ng madilim at maputik na kalsada ng tondo, may isang kotseng itim na makintab ang nakaparada sa tapat. Ang tint ng bintana ay sobrang dilim, kaya hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Ngunit ramdam ko ang bigat ng tingin nito. Kanina pa ba ito dyan? Kinabahan ako. Si Corazon ba ito? Ipadadampot na ba niya kami? Tiningnan ko si Isabela na mahimbing nang natutulog sa isang sulok at kumuha ako ng matalim na kutsilyo mula sa kusina. Kung sino man sila, hindi ako magpapatalo ng walang laban. Bumukas ang pinto ng kotse. Ang tunog ng pagsara nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang lalaki ang lumabas. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng pulis o damit ng goons. Nakasuot siya ng gusot-gusot na polo na mamahalin, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang lakad ay parang isang taong pasan ang daigdig. Nang tumama ang liwanag ng poste sa kanyang muka, nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko. Si Adrian, pero hindi ito ang Adrian na nagtaboy sa akin sa mansyon. Ang Adrian na nasa harap ko ngayon ay mukhang matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay lubog, may itim na bilog sa ilalim nito, at ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Nakatayo siya doon, nakatingin sa karinderya ko, sa munting kaharian na itinayo ko mula sa wala. At sa kanyang mga mata, nakita ko hindi ang galit, kundi isang malalim at nakapangingilabot na pagsisisi. Nagkatitigan kami. Ang hangin sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga sugat na hindi pa naghihilom. Bakit siya nandito? Para ba sirain ulit ako o para sabihing tama ang kanyang ina? Humakbang siya palapit at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang kilos. Binuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit bago pa man may lumabas na boses, nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang hanging pumapasok sa aming maliit na karinderya ay biglang bumigat. Tila ba huminto ang oras sa sandaling nagkatagpo ang aming mga mata. Si Adrian, ang lalaking minahal ko ng 1 dekada, at ang ama ng aking anak, ay nakatayo sa harap ng aking munting kaharian. Ngunit hindi siya ang prinsipe na inaasahan ng marami. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, mukha siyang isang hari na nawalan ng korona. Pagod, balisa, at puno ng takot. Tiningnan niya ang paligid, ang mga monoblock na upuan, ang dingding na plywood, at ang kalderong may bahid ng uling. Isang pait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang nangiti na puno ng awa na mas masakit pa sa sampal. Ang awa niya ay isang insulto. Ipinaparamdam nito na ang aking pinaghirapan ay isang bagay na dapat ikahiya. Ganito na ba ang buhay mo ngayon, Maris? Basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay malat at walang buhay, parang isang sirang plaka. Nagtitinda ng ulam sa gilid ng kalsada? Sa tondo? Pinunasan ko ang aking mga kamay sa apron, pilit na tinatanggal ang anumang bahid ng mantika at itinaas ko ang aking noo. Hindi ako yuyuko. Hindi na ngayon. Marangal na trabaho ito, Adrian. Sagot ko ng diretsahan. Ang boses ko ay kalmado ngunit matalim. Mas marangal kaysa sa pagtatago sa likod ng palda ng iyong ina. Kumuyom ang kanyang panga. Alam kong tinamaan siya. Humakbang siya palapit at may dinukot sa loob ng kanyang mamahaling coat. Isang makapal na brown envelope. Padabog niya itong inilapag sa aming plastik na mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang tunog na nagpapaalala sa akin
ng araw na pinalayas nila ako. 1,000,000, sabi niya. Ang tono ay parang nakikipag-usap sa isang pulubi. Kunin mo yan. Umalis ka na sa Maynila. Umuwi ka na lang sa probinsya at huwag na huwag ka nang magpapakita. Tinitigan ko ang sobre. 1,000,000. Napakalaking halaga. Kayang-kaya nitong bilhin ang lahat ng gamot ni Isabela, ang upa sa bahay, at ang kinabukasan ko. Pero alam ko ang kapalit. Ang kapalit ay ang aking dangal. Ang kapalit ay ang pag-amin na ako nga ay isang talunan na kailangang bayaran para mawala. Bakit, Adrian? Tanong ko. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Natatakot ba si Doña Corazon na malaman ng mundo na ang manugang na pinalayas niya ay mas masarap magluto kaysa sa mga chef niya? O natatakot siya na baka ang mga customer niyo ay lumipat na dito sa bangketa? Huwag kang matigas ang ulo. Biglang tumaas ang boses ni Adrian at sa isang iglap, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. Hindi mo kilala ang mami kapag nagalit siya. Wawasakin ka niya, Maris. Ginagawa ko ito para sa'yo. Kunin mo na ang pera habang may awa pa siya. Awa? Natawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng pait. Dinampot ko ang sobre at buong lakas na inihagis ito pabalik sa kanyang dibdib. Lumipad ang mga papel na pera at nagkalat sa maruming sahig ng karinderya, humalo sa alikabok at putik. Hindi nabibili ang dangal ko, Adrian. Madiin kong sabi. Bawat salita ay parang pako. At sabihin mo sa nanay mo, hindi ako natatakot. Kinuha niyo na ang anak ko, kinuha niyo na ang pangalan ko. Wala na kayong makukuha pa sa akin. Ang talento ko? Akin ito. At hindi niyo ito mananakaw. Namula ang mukha ni Adrian sa galit at hiya. Sa kanyang desperasyon, bigla niya akong hinablot sa braso. Ang kanyang higpit ay masakit. Nagbabaon sa aking laman. Makinig ka sa akin. Sigaw niya. Akmang kakalad ka rin ako palapit sa kanya. Itigil mo na ang kahibangan na tubago pa. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang matibay na kamay ang pumigil sa kanyang braso at puwersahan itong inalis sa pagkakahawak sa akin. Sa isang iglap, nasa pagitan na namin si Mateo. Nakatayo siya doon, matangkad at matatag, parang isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Hindi nagsalita si Mateo at hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya ay sapat na. Tinitigan niya si Adrian gamit ang mga matang kalmado ngunit puno ng babala. Ang kaibahan ng dalawang lalaki ay pakalinaw. Sa sandaling iyon, si Adrian na ipinanganak sa yaman ngunit walang gulugod at si Mateo na simple lang ngunit may paninindigan. Binitawan ni Adrian ang aking braso at umatras. Inaayos ang kanyang gusot na damit upang mabawi ang kaunting dignidad na natitira sa kanya. Tiningnan niya si Mateo. Pagkatapos ay ako, at sa huli ay ang mga perang nagkalat sa sahig. Magsisisi ka, Maris, bulong ni Adrian. Ang boses ay nanginginig. Hindi mo alam kung anong klaseng demonyo ang ginalit mo. Tumalikod siya at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang kotse. Ang tunog ng makina na humarurot palayo ay naiwan sa hangin, kasama ang bigat ng kanyang banta. Nang mawala na siya, naramdaman ko ang panghihina ng aking tuhod. Muntik na akong matumba, ngunit mabilis akong inalalayan ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mainit at magaan sa aking balikat. Ibang-iba sa marahas na hawak ni Adrian kanina. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay malumanay. Tumango ako. Kahit na ang totoo ay gusto kong umiyak. Pinulot namin ang mga pera sa sahig, hindi para angkinin, kundi para ibalik sa kung saan ito nararapat. Ang bawat papel na pinupulot ko ay paalala ng agwat ng aming mundo ni Adrian. Salamat, Mateo, sabi ko habang nakatingin sa kawalan. Pero tama siya. Hindi titigil si Corazon. Hayaan mo silang sumubok, sagot ni Mateo. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa gera na ito. Inakala ko na tapos na ang gulo para sa gabing iyon. Inakala ko na ang pag-alis ni Adrian ay hudyat ng kapayapaan. Ngunit nagkamali ako. Ang banta ni Adrian ay hindi lang salita. Ito ay isang propesiya ng paparating na bagyo. Kinabukasan, habang abala kami sa paghahanda ng pananghalian at mahaba na ang pila ng mga customer, 30 van ang huminto sa tapat ng lasap ni Maris. Bumaba ang mga lalaking nakauniforme, may mga ID na nakasabit sa leeg at may dalang mga clipboard. Sa kanilang mga mukha ay nakaguhit ang ekspresyon ng mga taong may kapangyarihang manira ng buhay. City Health Office at Bureau of Permits. Deklarasyon ng isang lalaking may malaking tiyan, hindi man lang tumitingin sa akin. May natanggap kaming report na gumagamit kayo ng double-dead na karne at nagkakalat ng sakit. Ipasara ang lugar na ito. Ngayon din, natigil ang lahat. Ang mga kutsara ay binitawan. Ang mga customer ay nagbulungan. Tumingin ako kay Isabela na nanginginig sa takot sa isang sulok at naramdaman ko ang pagbabalik ng bangungot. Ang anino ni Corazon ay hindi lang basta anino. Ito ay isang maitim na ulap na handang lunurin kaming muli. Ang malapad na dilaw na tape na may markang closed ay parang isang malaking sugat na humiwa sa puso ng aming munting karinderya. Idinikit ito sa aming pinto, isang bastos at malupit na anunsyo na ang aming pangarap ay pansamantalang pinatay. Ang amoy ng niluto naming adobo kaninang umaga ay nanatili sa hangin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong amoy ng kabiguan. Ang aming mga suki ay nagkukumpulan sa labas, puno ng pagtataka at pagkadismaya habang ang mga sanitary inspector ay umaalis na sakay ng kanilang puting van, dala-dala ang aming lisensya at ang aming pag-asa. Sa loob ng ilang oras, ang atake ay lumipat mula sa kalsada patungo sa digital na mundo. Ang kapangyarihan ni Corazon ay hindi lang nasa pera. Nasa kakayahan din niyang baluktutin ang katotohanan. Sa aking segundamanong telepono, nakita ko kung paano kumalat ang lason. May mga peking account na nagpost ng mga larawan ng daga at ipis, sinasabing kuha ito sa aming kusina. May mga testimonya ng di umano'y mga customer na nagsasabing sumakit ang kanilang tiyan matapos kumain sa amin. Ang bawat komento ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Hindi lang ang luto ko ang sinisiraan nila. Sinisira nila ang aking pangalan. Sinasabi nila na ang isang babaeng galing sa hirap na tulad ko ay imposibleng maging malinis. Naupo ako sa dilim ng aming maliit na kwarto, nakatitig sa bintana, kung saan tanaw ko ang dilaw na tape sa aming pinto. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng aking mga tuhod. Tapos na ang laban. Paano ako lalaban sa isang kaaway na kayang bumili ng katotohanan? Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko kung ang buong mundo ay pinapaniwala na ako ay isang maruming babae? Naramdaman ko ang paglubog ng aking dibdib, ang bigat ng kawalan ng pag-asa na unti-unting lumalamon sa akin. Baka tama si Adrian. Baka dapat ay kinuha ko na lang ang pera at umalis. Baka ito na talaga ang tadhana ko. Ang laging matalo, ang laging tapak-tapakan. Habang nalulunod ako sa aking sariling kadiliman, naramdaman ko ang isang magaspang na kamay na humawak sa aking balikat. Si Isabela. Sa mga nagdaang araw, siya ay naging anino ko lang, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang isip ay madalas nawala sa kasalukuyan. Ngunit ngayon, nang tumingin ako sa kanya, iba ang nakita ko. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malabo, ay nagliliyab sa isang apoy na matagal nang natutulog. Hindi sa ganito natatapos ang laban ng isang kusinera. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng diin na tila ba nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kapag ninakaw nila ang pwesto mo, dalhin mo ang kusina sa tao. Tumingin siya sa labas, sa mga taong nagkukumpulan pa rin sa kalsada. Hindi pera ang nagpapatakbo sa isang kusina, Maris.
puso, at tiwala. Ibalik mo ang tiwala nila at babalik sa iyo ang lahat. Ang kanyang mga salita ay parang isang susi na nagbukas sa isang nakakandadong pinto sa aking isipan. Tiwala. Tama siya. Ang sandata ni Corazon ay kasinungalingan, kaya ang panlaban ko dapat ay katotohanan. Kinabukasan, ang eskinita sa harap ng lasap ni Maris ay nagbago. Sa tulong ni Mateo at ng ilang kapitbahay na naniniwala pa rin sa akin, nag-set up kami ng 3 malalaking kaserola sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang buong kalsada ay ginawa naming isang malaking kusina. Libreng tikim para sa lahat. Ang sigaw ko, ang boses ko ay umaalingaw-ngaw, puno ng panibagong lakas. Patunayan niyo mismo kung ang lasa ng aming pagkain ay lasa ng panloloko o lasa ng pagmamahal. Si Mateo, gamit ang kanyang telepono, ay nagsimulang mag-live stream. Ipinakita niya sa buong mundo ang aming simpleng setup, ang malinis na sangkalan, ang mga sariwang gulay, at ang aking mga kamay na hinugasang mabuti bago humawak ng pagkain. Niluto ko ang pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang ulam sa aming munting menu, ang adobong manok sa gata. Ang bawat piraso ng manok ay hinalo ko sa suka, toyo, bawang at paminta. Ipinrito ko ito hanggang sa maging kulay ginto bago ibinuhos ang gata ng niyog. Ang amoy nito, ang pinaghalong asim, alat at tamis, ay kumalat sa buong lugar, isang imbitasyon na hindi kayang tanggihan ng sinuman. Noong una, nag-aalangan ang mga tao. Ngunit nang may isang matapang na bata na kumuha ng isang piraso at sinubo ito, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging hudyat. Sunod-sunod na silang lumapit. Ang mga dating suki, ang mga tsismosa, pati na ang mga taong naniwala sa mga peking balita. Lahat sila ay pumila. Ang bawat subo ay nagiging isang hatol. Ang bawat tango ng ulo ay isang boto ng tiwala. Walang nagsalita ng masama. Sa halip ang narinig ko ay mga salita ng paghanga. Parang luto ni nanay. Ang linis tingnan. Saan ang daga? Baka pati daga nila masarap eh. Ang livestream ni Mateo ay umabot sa libo-libong manonood. Ang mga komento ay bumuhos. Hindi na ng paninira, kundi ng suporta. Ang kasinungalingan ni Corazon ay natunaw na parang mantika sa mainit na kawali. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating sa di inaasahang paraan. Habang abala ako sa paghahain, isang grupo ng mga kapitbahay, mga labandera, mga construction worker, mga nanay na katulad ko, ang biglang bumuo ng isang harang sa harap ng aming pwesto, isang human barricade. Mula sa dulo ng kalsada, nakita kong pabalik ang mga sanitary inspector. Siguro ay nalaman nilang lumalabag ako sa kanilang closure order, ngunit bago pa sila makalapit, hinarang na sila ng aking mga kapitbahay. Wala kayong karapatang paalisin si Maris. Sigaw ng isang ale na dati lagi kong nakakasalubong sa palengke. Kung may sakit mang nakakahawa dito, yun ay ang kabutihan ng puso niya. Subukan niyong galawin ang mga kaldero niya. Kami ang makakalaban nyo. Dagdag pa ng isang construction worker habang hawak ang kanyang pala. Napatigil ang mga inspektor, gulat sa hindi inaasahang pagkakaisa ng komunidad. Ang kapangyarihan ni Corazon ay kayang bumili ng mga opisyal, pero hindi nito kayang bilhin ang puso ng masa. Ang tawag dito ay bayanihan, ang diwa ng pagtutulungan. At sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Ang tondo, na dati isang impyerno para sa akin, ay naging aking tahanan. Umalis ang mga inspektor na walang nagawa. Ang mga tao ay nagsigawan sa tuwa. Niyakap ako ng aking mga kapitbahay at sa gitna ng amoy ng adobo at pawis, naramdaman ko ang pinakamatamis na tagumpay. Nang gabing iyon, habang nililigpit namin ang aming mga gamit, may isang lalaking lumapit sa akin. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng isang restaurant
at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. "Kayo po ba si Maris?" Tanong niya ng mahina. Tumango ako. May inabot siya sa aking isang maliit na USB flash drive, mahigpit na nakasara, sa kanyang palad na para bang ito ay isang mahahalagang hiyas. "Dati po akong dishwasher sa Montoya Restaurants." Bulong niya, maingat na tumitingin sa paligid. "Naawa po ako sa ginawa nila sa inyo. Hindi po yon tama. Lahat kami sa kusina. Alam namin na mas magaling kayo." Nasa loob po niya ng lahat ng ebidensya. Ang mga recording, ang mga pekeng resibo, lahat. Bago pa ako makapagpasalamat, mabilis na siyang tumalikod at nawala sa dilim. Nanginginig kong hinawakan ng USB. Ito na ba ang sandatang matagal ko nang hinihintay? Ang susi para mabuksan ang pinto ng hustisya? Ngunit kasabay ng pag-asang dala ng munting bagay na ito ay ang pagdating ng isang mas malaking bangungot. Pag-uwi namin sa aming kwarto, may isang sobrang nakasuksok sa ilalim ng pinto. Galing ito sa isang law office, isang sabpuna. Kinakabahan kong binuksan ito. Ang aking mga mata ay nanlaki at ang aking paghinga ay halos tumigil. Si Doña Corazon Montoya ay nagsampa ng kaso laban sa akin. Hindi lang para sa sanitasyon. Ang kaso, trade secret theft, pagnanakaw ng sikreto ng kumpanya. At ang hinihiling niya sa korte, ang permanenteng pagbabawal sa akin na magluto at ang pag-alis sa akin ng lahat ng karapatan bilang ina kay Noel. Hawak ko sa isang kamay ang posibleng kaligtasan ko at sa kabilang kamay ang formal na deklarasyon ng giyera na maaaring mag-alis sa akin ng lahat. Ang opisina ng abogado ni Mateo ay malamig at tahimik, isang malaking kaibahan sa maingay at mainit na eskinita ng tondo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kaluskos ng mga papel na binabasa ni Attorney Dizon, isang babaeng nasa katanghalian ng edad. Matalas ang tingin at may buhok na laging nakapusod na, para bang laging handa sa pakikipaglaban. "Malakas ang kaso nila, Maris," sabi ni Attorney Dizon. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. "Trade secret theft is a serious accusation. Ang buong Montoya Empire ay nakatayo sa mga recipe na sinasabi nilang ninakaw mo. At may pera sila. Maraming pera para bumili ng mga testimonya at impluensya." Nakaupo ako sa tapat niya. Ang aking mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng aking kandungan upang itago ang panginginig. Sa tabi ko, si Mateo ay seryosong nakikinig. Pero hindi po sa kanila ang mga recipe. Giit ko, ang boses ko ay halos pabulong. "Kay Isabela Rios po yun. Hawak ko ang ebidensya." Nilapag ko ang USB sa ibabaw ng kanyang makintab na lamesa. Tiningnan niya ito ng may pag-aalinlangan. Isang USB at ang testimonya ng isang babaeng palaboy sa lansangan. "Maris, sa korte, ang katotohanan ay hindi sapat. Kailangan mo ng katotohanang kayang paniwalaan ng huwes." Bumagsak ang aking balikat. Ang pader na aking kaharap ay tila mas mataas at mas matibay kaysa sa aking inaakala. Ngunit bago pa ako tuluyang panghinaan ng loob, nagsalita si Mateo. "Tingnan niyo muna ang laman ng USB, attorney," mahinahong sabi ni Mateo. "At pagkatapos, sabihin niyo sa amin kung hindi pa rin iyon sapat." Pumayag ang abogado. Habang hinihintay namin ang kanyang hatol, ang bawat segundo ay parang isang oras ng paghihirap. Isang araw bago ang unang pagdinig, habang nag-aayos ako ng mga plato sa aming saradong karinderya, isang itim na kotse ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto at bumaba si Doña Corazon. Nakasuot siya ng puting bestida na para bang isang anghel na bumaba sa lupaing puno ng putik. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga labi ay may kunwaring ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pumasok siya sa loob, tinitingnan ng paligid na may sukdulan na pandidiri. "Hindi ko akalain na dito ka pala nagtatago," sabi niya. Ang boses ay parang seda, ngunit may lason.
Nakakaawa. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo, ito ang pinili mo. Wala akong kinuha sa inyo, Doña Corazon. Matigas kong sagot habang nakatayo sa likod ng aming munting counter na nagsisilbing harang sa pagitan naming dalawa. Alam ko, sagot niya, na ikinagulat ko. Alam kong wala kang utak para gawin ang mga bagay na yon, pero madali kang pagbintangan, di ba? Mahirap, walang pinag-aralan. Sino ang paniniwalaan ng korte? Ang isang tulad mo o ang isang Montoya? Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakakasulasok. Pero mabait ako, Maris. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Hindi ko kailangan ng awa mo. Sabi ko, hindi awa ang ibinibigay ko kundi isang kasunduan. Pagtatama niya, itigil mo na ang pagluluto. Pumirma ka sa isang kasulatan na hindi mo na kailanman gagamitin ang mga recipe. At bilang kapalit, hahayaan kitang makita si Noel. Isang beses sa isang buwan. Isang oras lang sa opisina ng aking abogado. Natigilan ako. Ang puso ko ay tila dinurog at binuo muli sa loob lamang ng isang segundo. Si Noel, ang aking anak. Ang pangalan niya ay isang matamis na lason na kayang magpatumba sa lahat ng aking depensa. Naisip ko ang kanyang mukha, ang kanyang maliliit na kamay, ang kanyang halik sa aking pisngi. Isang oras, kahit isang oras lang, nakita ni Corazon ang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Alam niyang nakuha niya ang aking kahinaan. Isipin mo, Maris, kapag lumaban ka, habang buhay mo siyang hindi makikita, pero kung susuko ka, may isang oras ka. Mas mabuti na yon kaysa sa wala, hindi ba? Tumalikod siya at naglakad palabas. Bukas ang hearing, hihintayin ko ang desisyon mo. Naiwan akong nakatayo doon. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Ang alok niya ay isang tanikala na binalutan ng ginto. Isang pag-amin ng pagkatalo, kapalit ng ilang sandali, kasama ang aking anak. Ano ang mas mahalaga? Ang aking dangal o ang yakap ng aking anak? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Yakap ko ang lumang kwaderno ni Isabela. Ang isip ko ay isang magulong larangan ng digmaan. Handa na akong sumuko. Handa ko nang itapon ang lahat para lang masilayan si Noel. Nakita ni Isabela ang aking pagtangis. Lumapit siya at naupo sa tabi ko sa banig. Noong kinuha niya sa akin ang lahat, nagsimulang magkwento si Isabela. Ang kanyang isip ay malinaw na malinaw sa gabing iyon. Binigyan niya rin ako ng alok, pera, isang bagong buhay sa ibang bansa, kapalit ng aking katahimikan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng nakaraan. Tinanggihan ko. Lumaban ako. At natalo ako. Nawala sa akin ang lahat, pati ang aking katinuan. Pero alam mo, Maris, sa gitna ng aking kabaluan, may isang bagay na hindi niya nakuha sa akin. Ang katotohanan na ako si Isabela Rios, ang tunay na may-ari ng lasang yon. Hinawakan niya ang aking kamay. Kung susuko ka ngayon, Maris, hindi ka lang magiging alipin niya. Magiging alipin ka ng pagsisisi habang buhay at iyon ang ipapamana mo sa anak mo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa. Nagbigay ito sa akin ng lakas. Nagbigay ito sa akin ng kaliwanagan. Ang paglaban na ito ay hindi na lang para sa akin o para kay Isabela. Ito ay para kay Noel. Para malaman niya balang araw na ang kanyang ina ay hindi isang magnanakaw, kundi isang mandirigma. Kinabukasan, habang naglalakad kami ni Mateo papunta sa kanto para sumakay ng jeep, isang itim na kotse ang dumaan sa aming harapan. Ang kotse ng mga Montoya. Agad akong nagtago sa likod ng isang poste. Sa bintana sa likod, nakita ko siya, si Noel. Nakatingin siya sa labas. Ang kanyang malungkot na mukha ay nakadikit sa salamin. Nagtama ang aming mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Hindi galit ang nakita ko sa kanya, kundi isang tahimik na pagmamakaawa, isang hiling na sana ay nandoon ako sa tabi niya.
Doon ko napagtanto, si Noel ay isa ring biktima, isang bihag sa isang hawlang gawa sa ginto. Dumating kami sa korte na may panibagong determinasyon. Handa na ako. Handa na si Mateo. Handa na si Attorney Dizon matapos niyang mapakinggan ang laman ng USB. Ang tanging kulang na lang ay ang aming pangunahing sandata, ang aming star witness. Nasaan na si Lola Isabela? Tanong ko kay Mateo. Ang kaba ay nagsisimulang kumalat sa aking dibdib. Sabi niya ay susunod lang siya. Sinubukan naming tawagan ang kanyang lumang telepono, ngunit walang sumasagot. Binalikan siya ni Mateo sa aming tinutuluyan, ngunit wala siya doon. Ang kanyang mga gamit ay naroon pa, pati ang kanyang kwaderno, ngunit ang matanda ay parang bulang naglaho. Ang malakas na tunog mula sa speaker ng korte ay tumawag sa aming pansin. Case number 721, Montoya versus De La Peña, now commencing. Tumingin sa akin si Attorney Dizon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Maris, kailangan na nating pumasok. Nasaan ang testigo mo? Nakatayo ako sa harap ng pinto ng courtroom. Ang puso ko ay dumadagundong. Nasaan si Isabela? Sa pinakakritikal na sandali ng aming laban, ang aming pinakamalakas na alas ay biglang nawawala. Ang hangin sa labas ng courtroom ay tila hindi gumagalaw, mainit at mabigat, parang isang kumot na bumabalot sa aking nanlalamig na katawan. Ang bawat minuto na lumilipas ay isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa orasan ng aming kapalaran. Wala si Isabela. Ang aming alas ay nawawala. Mateo, paano na to? Nanginginig kong tanong, ang aking boses ay basag. Hindi tayo mananalo kung wala siya. Mag-isip tayo, Maris. Sagot ni Mateo. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit na bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Saan siya huling nagpunta? May nakausap ba siya? Naghalungkat kami sa aming mga isipan, pinipiga ang bawat alaala. Wala. Walang sinabi si Isabela. Ang tanging alam namin ay umalis siya ng umaga para maglakad-lakad, isang bagay na madalas niyang gawin para sariwain ang isip. Ang paghahanap namin ay isang desperadong pagtakbo laban sa oras. Tinawagan namin ang mga ospital, nagtanong kami sa mga pulis. Binalikan namin ang bawat eskinita sa tondo na posibleng nilakaran niya. Ang bawat sulok ng Maynila ay tila isang malaking kulungan na nagtatago sa aming nag-iisang pag-asa. Nang halos mawalan na kami ng pag-asa, isang matandang nagtitinda ng sigarilyo sa kanto ang nagbigay sa amin ng liwanag. Ah, si nanay na maganda ang buhok? Sabi ng matanda. Oo, nakita ko siya kaninang umaga. May humintong puting van. Dalawang lalaking nakaunipormeng puti ang bumaba at pilit siyang isinakay. Sabi nila, dadalhin daw sa bahay Kalinga para gamutin. Nagkatinginan kami ni Mateo. Ang aking dugo ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Hindi iyon bahay Kalinga. Iyon ay isang patibong. Kinidnap nila si Isabela sa paraang legal at tuso. Kailangan nating pumasok, Maris, sabi ni Attorney Dizon na sumunod pala sa amin sa labas. Kung hindi ka sisipot, talo ka na agad. Delaying tactics. Iyon lang ang magagawa natin ngayon. Ako na ang bahala sa korte. Mateo, hanapin mo siya. Tumango si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Alam ko kung saan siya dinala. May isang mental institution na pag-aari ng isang subsidiary ng Montoya Corp. Maris, pumasok ka na. Magtiwala ka sa akin. Ang paghakbang papasok sa courtroom ay ang pinakamabigat na paghakbang na ginawa ko sa buong buhay ko. Pakiramdam ko ay isang tupa. Akong naglalakad papasok sa lungga ng mga leon. Ang silid ay malamig at puno ng katahimikan na nakakabingi. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay parang isang santo, kalmado at mapagkumbaba. Sa tabi niya, ang kanyang abogado ay nakangisi. Isang nangisi ng isang berdugong handa
Nang pumutol ng ulo, ang paglilitis ay nagsimula. At ito ay isang masaker. Isa-isang iprinisenta ng abogado ni Corazon ang kanilang mga pekeng ebidensya. Mga pekeng testigo na nagsasabing nakita akong nagbebenta ng recipe. Mga pekeng dokumento. Ang bawat salita ay isang malaking bato na ipinapasan sa aking likuran. Unti-unti akong dinudurog. At ako, wala akong mailaban. Ang tanging nagawa ko ay umiling at bumulong ng, "Hindi po totoo yan." Ngunit ang aking mga salita ay walang bigat laban sa kanilang bundok ng kasinungalingan. "Mrs. De La Peña?" Tanong ng abogado ni Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. "Totoo bang bago ka ikasal kay Mr. Montoya ay isang simpleng katulong ka lang sa probinsya?" "Opo," sagot ko. "At totoo bang hindi ka nakatapos kahit high school?" "Opo." "Kung gayon, paano mo maipapaliwanag na ang mga recipe na inaangkin mo ay may mga komplikadong teknik at sangkap na tanging isang professional na chef lamang ang makakaalam?" Natahimik ako. Paano ko sasabihin na natutunan ko ang lahat sa isang babaeng tinatawag nilang baliw? Sino ang maniniwala sa akin? Tumingin ako kay Attorney Dizon, naghahanap ng saklolo. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang unti-unting pagkawala ng pag-asa. Nang sandaling iyon, habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa akin, hinihintay ang aking pagbagsak, tinanong ako ni Attorney Dizon ng isang simpleng tanong. "Maurice, sagutin mo ako?" Sabi niya ng mahina. "Bakit ka nagluluto?" Ang tanong na yon ay humiwa sa lahat ng ingay at takot. Tumingin ako sa huwes, sa mga abogado, at sa mapanuring mukha ni Corazon. Huminga ako ng malalim at nagsalita mula sa puso. "Nagluluto po ako dahil ito lang ang paraan para maalala ko ang aking ina." Nagsimula ako. Ang aking boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Namatay po siya noong bata ako, pero iniwan niya sa akin ang alaala ng kanyang adobo. Kapag niluluto ko po iyon, parang kasama ko siya ulit sa kusina. Nagluluto po ako dahil nangako ako sa asawa ko noon na hinding-hindi siya gugutumin. Ang bawat ulam na inihain ko sa aming mesa ay simbolo ng pagmamahal ko. At nagluluto po ako para sa anak ko. Dahil sa bawat subo niya ng sinigang na luto ko, gusto kong maramdaman niya na kahit anong mangyari, may isang nanay na laging mag-aaruga sa kanya. Tumingin ako ng diretso kay Corazon. Ang pagluluto para sa akin ay hindi negosyo. Hindi ito pagnanakaw. Ito po ay pag-ibig. Ito ang aking pagkatao. Maaari niyo pong kunin ang aking pera, ang aking bahay, pero hinding-hindi niyo po mananakaw ang pag-ibig na inilalagay ko sa bawat butil ng kanin at sa bawat hibla ng karne. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maging ang huwes ay natigilan. Walang legal na argumento sa aking sinabi, ngunit puno ito ng katotohanang mas mabigat pa sa anumang ebidensya. Ngunit alam kong hindi ito sapat para manalo. Nang akmang magdedeklara na ng desisyon ng huwes, ang mabigat na pintuan ng courtroom sa likuran ay dahan-dahang bumukas. Ang paggalaw nito ay halos walang tunog. Ngunit ang atensyon ng lahat ay napunta roon. Isang babae ang pumasok. Hindi siya ang marungis na pulubi na kilala ng tondo. Ang kanyang puting buhok ay malinis at nakapusod ng maayos. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na kulay krema. Ang kanyang paglalakad ay marahan ngunit puno ng dignidad. Ang kanyang mga mata, na dati laging ligaw, ngayon ay matalas at puno ng apoy. Si Isabela Rios. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, nakasunod ang isang lalaki na pamilyar sa lahat ng naroroon. Nakayuko, tila nahihiya ngunit puno ng determinasyon. Ang lalaking naging dahilan ng aking pagdurusa, ngunit ngayon ay tila dala ang susi ng aming kaligtasan. Si Adrian.
Ang pagbukas ng pinto ng courtroom ay nagdala ng isang alon ng katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Lahat ng mga mata ay napako sa dalawang taong pumasok. Ang pagbabago sa anyo ni Isabela ay sapat na para magdulot ng pagkamangha. Ngunit ang presensya ni Adrian sa kanyang likuran ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para sa isang babae. Si Doña Corazon, ang kanyang mukha na kanina'y larawan ng banal na kumpiyansa ay biglang nabakasan ng pagkasuklam at hindi mapaniwalang takot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling kahoy ng kanyang upuan. Ang kanyang perpektong postura ay bahagyang gumuho. Tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nagtatanong ng walang salita. Anong ginagawa mo dito, traidor? Ngunit si Adrian ay hindi tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa akin, puno ng isang halo ng pagsisisi, hiya, at isang pakiusap na sana'y maintindihan ko. Your Honor, nagsalita si Attorney Dizon. Ang kanyang boses ay muling nabuhayan ng lakas at pag-asa. The defense calls its first witness, the legendary chef Isabela Rios. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong silid. Tumayo ang abogado ni Corazon. Objection, Your Honor. This woman is a vagrant. Her testimony is unreliable. Reliable ba kamo? Sumagot si Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mataginting. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Lumakad siya papunta sa witness stand na may bigat at autoridad na tila pag-aari niya ang lugar. Tanungin mo ang kliyente mo, attorney, kung gaano ka-reliable ang mga recipe ko na tinatamasa niya sa loob ng 30 taon. Sa ilalim ng panunumpa, isinalaysay ni Isabela ang lahat. Ikinuwento niya ang kanilang pagkakaibigan ni Corazon kung paano sila nagsimula sa isang maliit na kainan. Ikinuwento niya kung paano niya tinuring na kapatid si Corazon. Ipinagkatiwala ang lahat ng kanyang sikreto sa pagluluto. At ikinuwento niya ang dahan-dahang pagtataksil, ang pagnanakaw ng pera, ang pagpapatent ng mga recipe sa ilalim ng pangalan ni Corazon, at ang huling dagok, ang pagsunog sa kanilang munting restaurant na ipinalabas na isang aksidente na siyang nag-iwan sa kanya ng wala at nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkasira ng isip. Ang bawat salita ni Isabela ay isang patak ng asido na tumutunaw sa maskara ni Corazon. At ngayon, pagtatapos ni Isabela, ginagawa niya ulit ito sa isang inosenteng babae na ang tanging kasalanan ay ang magluto ng may pagmamahal. Ngunit kailangan pa rin nila ng matibay na ebidensya at iyon ang ibinigay ni Adrian. Your Honor, mayroon po akong nais isumite sa korte, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Inilapag niya sa harap ng huwes ang isang luma at makapal na ledger. Ito po ang tunay na libro ng kwenta ng aming pamilya. Ang libro na itinago ko sa utos ng aking ina sa loob ng maraming taon. Binuklat ito ng clerk of court. Nakatala doon ang lahat, ang mga pekeng transaksyon para palabasin na nagnakaw ako, ang malalaking bayad sa mga taong nagtanim ng ebidensya, ang daloy ng pera na nagpapatunay na ang orihinal na puhunan ng Montoya Restaurants ay ninakaw mula sa insurance claim ng nasunog na Casa Isabela. Adrian, anong ginagawa mo? Ang sigaw ni Corazon ay hindi na mapigil. Isang sigaw ng isang hayop na nasukol. Ako ang ina mo. Kaya ko po ito ginagawa dahil kayo ang ina ko, Mommy, sagot ni Adrian. At sa unang pagkakataon, isang luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Gusto ko nang matigil ang kasinungalingan na ito, na sumira hindi lang kay Maris, kundi pati na rin sa akin at sa anak ko. Ang korte ay nagulo. Sa gitna ng kaguluhan, isang pambihirang mungkahi ang binitiwan ni Attorney Dizon. Your Honor, kung mayroon pa pong pagdududa, mayroon kaming huling hiling. Hayaan nating magsalita ang pagkain mismo. Pumayag ang huwes.
2 portable cooking station ang inilagay sa gitna ng courtroom. Ang hamon, lutuin ang pinakapayak na pagkaing Pilipino, ang sinigang na baboy. Si Corazon, sa kabila ng kanyang galit ay pumayag. Ito ang kanyang teritoryo. Dito, sigurado siyang mananalo. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at teknikal. Ang kanyang mga sangkap ay mamahalin. Espesyal na sampalok, primera klaseng karne. Ako naman, simple lang ang aking mga gamit. Kamatis, sibuyas, kangkong. Ang aking mga galaw ay hindi kasing bilis, ngunit ang bawat paghalo, ang bawat pagtimpla, ay may kasamang alaala. Naalala ko ang unang beses na tinuruan ako ni Inay na magluto nito. Naalala ko ang nangiti ni Adrian nung una niyang natikman ang luto ko. At naalala ko ang tawa ni Noel sa tuwing isusubo niya ang mainit na sabaw. Nang matapos, 2 mangkok ng sinigang ang inilapag sa harap ng huwes. Magkaibang-magkaiba ang kanilang anyo. Ang kay Corazon ay malinaw ang sabaw. Perpekto ang pagkakalagay ng mga sangkap, parang isang larawan sa cookbook. Ang akin naman ay medyo malabo ang sabaw dahil sa dinurog na gabi. Simple lang, parang isang ordinaryong ulam sa isang ordinaryong hapagkainan. Unang tinikman ng huwes ang luto ni Corazon, tumango siya. Masarap! Perpekto ang asim. Pagkatapos, kumuha siya ng kutsara at humigop sa aking sabaw. Natigilan siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, may kakaibang kinang doon. Isang kinang ng emosyon ng isang malayong alaala. Ang luto ni Mrs. Montoya ay para sa dila, sabi ng huwes. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Pero ang luto ni Mrs. De La Peña, ito ay para sa kaluluwa. Iyon na ang hatol, ngunit ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi nanggaling sa huwes. Mula sa likuran ng courtroom, isang maliit na boses ang narinig. Mama! Si Noel, na dinala pala ni Adrian, ay nakawala sa pagkakahawak ng isang kamag-anak. Tumakbo siya papunta sa akin, nilagpasan ng mga harang at ang mga nagtatakang tingin. Yumakap siya ng mahigpit sa aking mga binti. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Mama, I'm sorry po. Humahagulgol niyang sabi, sapat na para marinig ng buong korte. Ayoko na ng luto ni Lola. Ang luto mo po ang gusto ko. Uwi na tayo, Mama. Ang mga salitang iyon ang huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Corazon. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang pagiging reyna. Ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang imperyo. Lahat ay gumuho sa harap niya dahil sa isang mangkok ng sinigang at sa tapat na salita ng isang bata. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina at bumagsak mula sa kanyang upuan. Gumawa ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy. Nagsigawan ang mga tao. Nagkagulo ang mga gwardya. Ngunit ako, nakatayo lang doon, yakap ang aking anak. Habang pinapanood ang pagbagsak ng reynang minsan ay nagtapon sa akin sa ulan. Ang ospital ay amoy gamot at antiseptiko. Isang amoy na sumisimbolo sa paglilinis. Paglilinis ng sakit, paglilinis ng kasalanan. Sa loob ng isang pribadong silid na puti, ang lahat ng dingding, nakahiga ang babaeng minsan ay reyna ng isang imperyo. Ngunit ngayon, ang kanyang kaharian ay lumiit sa espasyo ng isang kama. Si Doña Corazon Montoya. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado. Ang kanyang bibig, na dati sandata ng matatalim na salita, ay bahagyang nakakibit at hindi na makapagsalita. Ang tanging gumagana na lang ay ang kanyang mga mata. Mga matang puno pa rin ng talino. Ngunit ngayon ay bilangguna sa isang katawang hindi na sumusunod.
Doon ko nakita ang tunay na parusa. Ang isang isip na kasing aktibo ng dati ay nakakulong sa isang katawang inutil. Sa tabi ng kama, nakaupo si Adrian. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagod at pagsisisi. Nang makita niya akong pumasok, tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pag-asa na matagal ko nang hindi nakikita. "Maris," sabi niya, ang boses ay mahina at halos mabasag. "Salamat at dumating ka." Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa tabi ng kama at tiningnan ang babaeng nagpahirap sa akin. Walang galit sa aking dibdib. Walang saya sa kanyang pagbagsak. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa at ang bigat ng isang natapos na kabanata. Sinundan ako ni Adrian palabas ng silid sa tahimik na pasilyo ng ospital. "Maris, pakiusap." Pagmamakaawa niya, hinawakan ang aking siko. "Bumalik ka na sa amin. Kailangan ka ni Mommy. Kailangan ka namin ni Noel. Buuin natin ulit ang pamilya natin." Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking braso at pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata. "Adrian, anong pamilya ang bubuuin natin? Ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan? Ang pamilyang sumira sa akin? Nagkamali ako. Alam ko." Giit niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Naging duwag ako. Naging masama akong asawa. Pero handa akong magbago, Maris. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako." Umiling ako ng dahan-dahan. Ang pagpapatawad, Adrian, ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Pinapatawad na kita. Matagal na. Pero hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa sakit na idinulot mo. Pero si Noel ang dahilan kung bakit hindi na ako pwedeng bumalik. Putol ko sa kanya. Ang aking boses ay matatag. Kailangan niya ng isang inang buo. Isang inang may sariling paninindigan. At hindi ko yon mahahanap sa tabi mo. Dahan-dahan, hinubad ko ang isang bagay mula sa aking daliri. Ang luma kong singsing pangkasal. Ang singsing na isinanla ko para may pambili ng gamot. At ang singsing na tinubos ko mula sa unang kita ng aking karinderya. Simbolo ito ng lahat ng aking sakripisyo. Inilagay ko ito sa kanyang palad na nakabukas. Ang metal ay malamig sa kanyang balat. "Tapos na ako sa pagiging anino mo, Adrian," sabi ko nang may huling pamamaalam. Panahon na para hanapin ko ang sarili kong liwanag. Tumalikod ako at iniwan siyang nakatayo doon. Hawak ang piraso ng aming nakaraan. Pumasok akong muli sa silid ni Corazon. Sa pagkakataong ito, may dala akong isang maliit na tray na may lamang mainit na lugaw. Ang pagkain ng mahihirap, ang pagkain ng may sakit, ang tanging pagkain na kaya niyang lunukin. Naupo ako sa tabi niya at kumuha ng isang kutsara. Itinapat ko ito sa kanyang bibig. Noong una, isinara niya ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamatigas. Ngunit ang gutom ay mas malakas kaysa sa pride. Dahan-dahan, ibinuka niya ang kanyang bibig. Habang sinusubuan ko siya, isang butil ng luha ang tumakas mula sa sulok ng kanyang mata. Isang luhang mainit, isang luhang totoo. Walang salitang namagitan sa amin, ngunit sa sandaling iyon, nagkaintindihan kami. Sa isang kutsarang lugaw, nandoon ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagsisisi, at sa huli, ang isang uri ng kapayapaan. "Pinapatawad ko na po kayo." Bulong ko, hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ko. Tumayo ako at inilapag ang tray. Paglabas ko ng silid na yon, pakiramdam ko ay isang mabigat na kadena ang natanggal sa aking mga paa. Malaya na ako. Paglabas ko ng ospital, ang sikat ng araw ay sumalubong sa akin. Hindi na nakakapasong init kundi isang mainit na yakap,
Doon, sa may hagdanan, naghihintay siya. Si Mateo, wala siyang dalang bulaklak, wala siyang dalang tsokolate. Ang tanging hawak niya ay isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng araw. Tapos na ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumango ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon ngayong araw. Kung ganoon, sabi niya habang inaabot sa akin ang bagay na hawak niya. Oras na para simulan ang susunod na kabanata. Tiningnan ko ang aking palad. Isang susi. Hindi ito susi ng bahay o kotse. Ito ay susi ng isang pinto na may nakaukit na maliit na pangalan. Kusina ni Maris. Ang susi sa aking palad ay hindi lamang bakal. Ito ay simbolo. Simbolo ng kalayaan, ng pag-asa, at ng bagong simula. Nang maalala ko ang pangalang nakaukit dito, Kusina ni Maris, isang malalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang aking kaharian, hindi itinayo sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pawis, luha, at hindi matinag na pag-ibig. Ang araw ng pagbubukas ng aking restaurant ay hindi kasing glamoroso ng pagbubukas ng mga branch ni Corazon. Wala itong pulang carpet, walang mamahaling champagne, at walang mga sikat na artista. Ang naghihintay sa amin ay isang simpleng pagtitipon, ang aking mga kapitbahay sa Tondo na naging aking pamilya, si Attorney Dizon na nagbigay ng kanyang serbisyo. Nang walang bayad, si Isabela na ngayon ay may dalang isang maliit na bouquet ng sampagita, at si Mateo na ang mga mata ay puno ng paghanga at suporta. Ang pangalan ng restaurant ay hindi lamang ang aking pangalan. Ito ay isang pangako. Pangako ng masasarap na pagkain, oo. Ngunit higit pa roon. Pangako ng pag-asa para sa mga kababaihang tulad ko na nawalan ng lahat. Pangako ng isang ligtas na lugar kung saan ang bawat isa ay maaaring makahanap ng ginhawa sa pamamagitan ng pagkain. Sa gitna ng pagtitipon, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa gilid ng pintuan. Si Noel, mas matangkad na siya ngayon, at ang mga bakas ng lungkot sa kanyang mukha ay napalitan na ng ngiti. Nakasuot siya ng malinis na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na gaya ng dati. Sa tabi niya ay si Adrian na mukhang mas payapa na ngayon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagtanggap. Lumapit si Noel sa akin. Bumaba siya sa isang tuhod at yumakap sa aking baywang. "Mama," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Ang ganda po ng restaurant niyo." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay muling tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay puno ng kaligayahan. "Salamat, anak. Magiging mas maganda pa ito." Nagkatinginan kami ni Adrian. Mayroon pa ring bakas ng nakaraan sa aming pagitan, ngunit hindi na ito ang ngakit na pader ng galit. Ito ay isang distansya na kailangan namin para sa aming sariling paghilom. "Maraming salamat, Adrian," sabi ko sa kanya, "para sa lahat at para kay Noel." Tumango siya, ang kanyang lalamunan ay tila naninikip. "Ingatan mo siya, Maris, at ingatan mo ang iyong sarili." Pagkatapos noon, nagpaalam na siya at umalis, kasama ang kanyang ina na ngayon ay nakatira sa isang maliit na rehabilitasyon center, natututong maglakad muli, natututong mabuhay ng walang kapangyarihan. Ang buhay ay hindi naging madali pagkatapos noon. Marami pa ring hamon sa pagpapatakbo ng isang negosyo. May mga araw na gusto kong sumuko, ngunit sa bawat pagsubok, naalala ko ang aking pinagdaanan, naalala ko ang aking lakas, at naalala ko ang aking layunin. Si Isabela ay naging aming head chef consultant. Siya ang nagtuturo sa mga bagong kusinero, ang nagbabantay sa kalidad, at ang nagbibigay ng inspirasyon. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa hinaharap, sa mga bagong recipe na kanyang nililikha, na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang sariling pangalan. Si Mateo.
Si Mateo ay nanatili sa aking tabi, hindi bilang isang manliligaw na nagmamadali, kundi bilang isang kasama. Isang kaibigan na laging nandyan, nagbibigay ng suporta, at naniniwala sa aking kakayahan. Madalas kaming magkasama sa kusina, nagpapalitan ng mga ideya, nagtatawanan sa mga nakakatawang kwento. May mga sandali na ang aming mga kamay ay nagkakadikit habang inaabot ang isang sangkap. At sa mga sandaling iyon, may kakaibang init na dumadaloy sa pagitan namin. Isang init na malinis, puno ng respeto at pangako. Ngunit ang aming focus ay ang pagpapalago ng restaurant. Ang aming pagmamahalan ay nakasalalay sa pagtatagumpay ng kusina ni Maris. Ang mga kababaihan mula sa Tondo, ang aking mga unang taga-suporta, ay nagtatrabaho na rin sa aking kusina at sa aking mga restaurant na nagsimulang dumami. Tinuruan ko sila ng mga tamang teknik, ngunit higit sa lahat, tinuruan ko sila ng kahalagahan ng pagmamahal sa bawat puti. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking opisina, isang maliit na silid sa likod ng kusina, tiningnan ko ang refleksyon ko sa bintana. Ang dating Maris na laging takot at nakayuko ay wala na. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay matatag, malakas, at may sariling kinang. Nakamit ko ang aking tagumpay, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng paglikha. Ang aking mga recipe ay hindi lang pagkain. Ito ay kwento ng aking paglalakbay, kwento ng pagkawala, pagdurusa, pagbangon, at higit sa lahat, pag-ibig. Nang magring ang telepono, nakita ko ang caller ID. Si Noel. "Hello, Mama." Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. "Malapit na po ang graduation ko. Inanyayahan ko po kayo at si Tito Mateo. Magluluto po ba kayo ng paborito kong kare-kare para sa selebrasyon pagkatapos?" Isang malaking ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking anak. Ang aking buhay. Ang aking bagong simula. "Oo, anak," sagot ko. Ang aking boses ay puno ng kagalakan. "Lulutuin ko ang pinakamasarap na kare-kare na matitikman mo para sa'yo." Pinatay ko ang telepono at tumayo. Tiningnan ko ang aking refleksyon muli. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Hindi ako naghahanap ng kayamanan. Ang hinahanap ko ay ang kapayapaan, ang kaligayahan, at ang pagmamahal na nararapat sa akin at sa aking anak. At sa wakas, natagpuan ko na ang lahat ng iyon, hindi sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtatayo ng sarili kong mundo. Isang mundo na puno ng sarili kong lasa, sarili kong sigla, at sarili kong pag-ibig. 5 taon ang lumipas mula nang ang pangalan kong Maris de la Peña ay masulat sa pinakamalaking gusali ng restaurant sa buong Metro Manila. Ang kusina ni Maris ay hindi na lamang isang pangarap sa Tondo. Ito na ngayon ay isang kilalang culinary empire. Kilala hindi lamang sa masasarap na pagkain, kundi pati na rin sa inspirasyong hatid nito sa libu-libong kababaihan na nagnais ding bumangon mula sa kanilang sariling mga pagsubok. Ako, si Maris de la Peña Montoya, ay nabuhay muli. Hindi bilang asawa ng isang Montoya, kundi bilang isang babaeng nagtatag ng sarili niyang kaharian. Ang aking mga restaurant ay punong-puno ng mga kababaihang kasing halaga ko. Mga nanay, mga dalagang nagpupursige, mga survivor. Sila ang aking reyna at ako ang kanilang tagapagtanggol. Si Noel, ang aking anak, ay lumaki na isang masayahin at matalinong binata. Hindi na siya ang batang takot at nalilito. Nakikita ko ang aking sarili sa kanyang mga mata, ang determinasyon, ang kabutihan, at ang pagmamahal sa musika at sining. Isang bagay na hindi niya nakuha mula sa kanyang ama o sa kanyang lola. Madalas kaming magkasama sa kusina, hindi para magluto, kundi para magkwentuhan, para magbahagi ng mga alaala. Sinisigurado kong hindi niya maranasan ang sakit na naranasan ko.
Si Adrian ay naging isang ama na tunay na nakikibahagi sa buhay ni Noel. Nakikita niya ang anak sa tuwing Sabado at Linggo sa mga lugar na pinipili ni Noel, madalas sa aking restaurant o sa mga parke kung saan kami nooy naglalaro. Hindi na kami nag-usap pa tungkol sa pagbabalik. Nauunawaan niyang ang aming landas ay nagkahiwalay na. Ang bawat isa sa amin ay may sarili ng mundo na pinapatakbo ng paggalang at ng alaala ng isang nakaraang pag-ibig. Minsan, nakikita ko siyang malungkot habang pinapanood si Noel na tumatawa at alam kong siya ay nagsisisi. Ngunit ang pagsisisi ay hindi kayang ibalik ang nasirang tiwala. Ang kanyang parusa ay ang kanyang konsensya at ang kanyang kaligayahan ay ang makitang maayos ang kanyang anak. Si Isabela Rios, ang alamat na aking itinaguyod, ay nabuhay muli sa kanyang sariling karangalan. Ang kanyang mga recipe ang naging pundasyon ng aking imperyo at sa bawat pirasong pagkain na inihahain, ang kanyang pangalan ay nabubuhay. Siya ang naging honorary chef ng lahat ng aking restaurant at ang kanyang mga panayam sa TV tungkol sa pagbabalik ng tunay na Pilipinong lasa ay kinagigiliwan ng marami. Ang kanyang mga mata ay puno na muli ng saya. Ang kanyang mga kamay ay muling gumagabay sa mga bagong henerasyon ng mga kusinero. At si Mateo Cruz, ang aking partner, ang aking kaibigan, ang aking kalasag, nananatili siyang tahimik na lakas sa aking likuran. Ang aming relasyon ay lumago ng natural, walang pagmamadali, walang pressure. Ito ay isang pagmamahalan na itinayo sa pagkakaisa, sa paggalang, at sa magkatulad na pananaw sa buhay. Hindi kami nagmadali sa kasal. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan namin sa isa't isa at ang pagmamahal na ibinabahagi namin sa aming lumalaking pamilya. Kasama si Noel at ang buong team ng kusina ni Maris at si Doña Corazon, ang dating makapangyarihang reyna. Ang kanyang imperyo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang kanyang ari-arian ay naipamahagi. Ang kanyang pangalan ay naging katumbas ng pandaraya. Ngayon, siya ay nakatira sa isang maliit na silid sa isang government-subsidized nursing home. Ang kanyang katawan ay malumpo na, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalas. Isang matalas na isip na puno ng pagsisisi at kalungkutan. Isang araw, nagpasya akong dalawin siya. Dala ko ang isang malaking mangkok ng pinakamasarap na arroz caldo na may manok at itlog na maalat. Ang pampalakas na pagkain na tanging ang mga nagdurusa ang tunay na nakakaintindi ng halaga. Nang makita niya ako, walang galit sa kanyang mukha. Tanging pagod at isang malungkot na pagtanggap. Umupo ako sa tabi niya at marahang sinimulan siyang subuan. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Ang tangi na lang naming naririnig ay ang mahinang pag-ubo niya at ang paghigop ng kutsara. Sa bawat subo, tila may isang piraso ng kasalanan na nababawasan. Ang arroz caldo na niluto ko ng may pag-ibig at pag-asa ay nagbigay ng init sa kanyang malamig na kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, wala na siyang Corazon, ang dating reyna. Isa na lang siyang matandang babae, naghihintay sa kanyang huling hininga, kasama ang isang mangkok ng lugaw na gawa ng babaeng kanyang inapi. Nang tumayo ako para umalis, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay manipis at malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang mensaheng higit pa sa salita. Pasasalamat, pagsisisi, at marahil isang uri ng kapatawaran. Sa paglabas ko ng pasilidad, ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong araw. Tumingala ako sa langit. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Narito ako, buhay, malakas, at malaya. Ang aking kwento ay hindi isang kwento ng paghihiganti, kundi isang kwento ng pagbangon. Isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamalalim na kadiliman, ang apoy ng pag-asa
at pagmamahal ay hindi kailanman mamamata. Ang aking huling hain, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Isang hain ng kapayapaan, ng kalayaan, at ng isang buhay na itinayo sa pundasyon ng katotohanan at pagmamahal. At sa bawat pagluluto ko ng bagong putahe, sa bawat ngiti ng aking mga customer, alam kong ang tunay na lasa ng buhay ay matatagpuan sa pagmamahal na ating ibinabahagi.